Party List, bagong henerasyon, harapin ang bagong larangan. PH Party List, abutin ang pangarap, sama-sama tayong bumangon sa kahirapan. PH Party List, ang kaagapay nyo. Hello mga kalodi, welcome dito po sa Abukot TV Show mga kalodi. Maraming salamat sa inyo lahat sa panunood dito sa Abukot TV Show. Yan mga kalodi, maraming salamat sa inyo mga kalodi. Ngayong araw po ay kanina pa po tayong umaga, ilang araw na tayo bumabiyahe sa ibang dito sa bansang Pilipinas. Umiikot tayo sa iba't ibang lugar dito mga Pilipinas mga kalodi. Yan, ngayong araw po mga kalodi, itatopic natin mga kalodi ang mga party list mga kalodi. Yan, sino-sino ba ang mga party list ang pwede dapat bumoto, ang dapat natin iboto pala natin mga kalodi. Yan, pwede makaupo sa ating bansang Pilipinas, makaupo maging congressman mga kalodi. Mga nakikita ko mga kalodi, hindi lahat ng mga party list ay dapat makaupo sa bansang Pilipinas mga kalodi. Halos lahat ng karamihang ng mga party list mga kalodi, hindi ko sila nakikita sa bansang Pilipinas. Nagtatago lang sa kanilang mga kabinete. Yan mga kalodi, ang isa sa mga nakikita kong party list na dapat iboto natin mga kalodi. Pero sa inyo mga kalodi, asa sa inyo pa yun ang decision kung sino pwede nyo ibotong party list mga kalodi. Una mga kalodi, ang pwede dapat na nakakatulong sa ating bansang Pilipinas, yung BH Party List 94. Yan, talagang nakikita ko talaga yung mga kalodi palagi. Yan mga kalodi, yung public servant din po siya mga kalodi. Yan, grabe mga kalodi, yan mga party list yan. Halos karamihan mga nakikita kong party list, wala na yung kwenta yung mga kalodi. Patapon na din yung mga yun. Hindi na naman natin nakikita sila. Gumagalaw ba? Hindi ko nga nakikita kung gumagalaw ba talaga sa atin sa pag-iikot sa bansang Pilipinas. Ang dami ko na napupuntang lugar. Nagmumotor lang tayo mga kalodi, pero halos karamihan hindi ko nakikita talaga mga kalodi. Yan lang dalawang nakikita ko, madalas nakikita ko sa mga ospital. Talagang tumutulong. Pagdating ko doon, nagtatanong ako, kasi bawal mag-video sa loob ng hospital kapag nag-vlog ka doon, papagalitan tayo. Pero nagtatanong ako sinong mga congressman dito tumutulong. Yan, nakikita ko talaga. Party list daw, si BH, yan, Bernadette. Ngayon, ang good news ko po sa inyo, at kaya pong imagmalaki ni BH. Hindi ko po tinantanan ang BOH hanggang hindi niya payagan na kahit sa private hospital, dapat tanggapin ang guarantee letter. Okay po ba yun? Ngayon po, nangyayari na yan. Kaya lang, hindi lahat ng ospital pumapayag. Kaya dapat po manalo ulit ang bagong henerasyon para maging isang ganap na batas na lahat ng ospital, pribado man o publiko, dapat tumatanggap ng guarantee letter. Ngayon po, sino nakasubok ng gumamit ng guarantee letter? Diba dati po, ang professional fee, hindi kasama. Ang good news ko po sa inyo ngayon, basta government hospital, kahit professional fee, pwede nang bayaran ng guarantee. Nung budget hearing, anong nilaban ni PH? Isa po sa dapat kasama sa batas na Universal Healthcare Law. Pagpili po, huwag naman po sana, pero hindi naman natin naiiwasan, talagang may nagkakasakit sa ating pamilya. Basta kayo ay nasa government hospital at nasa service charity ward. Ngayon po, kahit piso, kahit 5, wala nang babayaran ang isang pasyente. Siguraduhin lang na may PhilHealth. Ba kayo may PhilHealth na? Sinong wala? Sinong walang PhilHealth? Bakit? Libre po ang PhilHealth sa Indigent. Dapat lang po puntahan niyo ang PhilHealth. Dapat po lahat kayo may PhilHealth. Karapatan niyo po yan. Kasama po yan sa batas na pinasa natin. Okay? Isang araw, nakita ko, sinubukan ko mag-request sa party list na BH. Yan, nag-request ako sa isang kaibigan natin, nakatulong siya mga kalodi. Gumawa ng letter para yung billing niya bumaba ng sobra, walang binayadan. Ganon din yung malasakit mga kalodi, sobrang ganda mga kalodi. Binabalila din ang billing ng sa ospital, walang binayadan kahit kusim mga kalodi. Yung mga
kapwa natin taong mga mahihirap mga kalodi. Grabe yan mga kalodi. Yang party list, yung dalawa yan mga kalodi. Talagang totoo sila. Tapat sa ating serbisyo sa ating bansang Pilipinas sa mga kapwang mahihirap. Talagang walang anuman. Yan. Alam na mga ospital kung sino-sino mga may pera na mga pasyente nila. Yan. Tuloy lang. Kapag may pera, kailangan nilang magbayad ng bill. Pero yung may hirap na kapwa natin Pilipino na walang anuman, isang kain, isang tuka, nakikita ng mga ospital at mga doktor, ito bang tao to ba? Sino pe? Walang pambili, walang pambiling gamot. Yan. I-refer nila yun doon sa isang government agency natin mga kalodi. Ilalapit nila sa BS o sa malasakit. Yan. Sasabihin ng mga doktor, ito punta ka sa ganito, makakatulong yan. Diba mga kalodi? Ang gandang pakinggan. Ang mga senador, tagagawa lang ng batas yan mga yan. Pati yung congressman gumagawa din ng mga batas yan. Hindi lahat kasi ng batas natutupad mga kalodi. Hindi yung batas nakakabuti din. May mga batas nakakabuti, may mga batas hindi nakakabuti sa bansang Pilipinas. Yan actually marami masakit po. Ang laki ng sakit ng Pilipinas mga kalodi. Mahirap gamutin ang isang bansang Pilipinas kung lahat ng mga nakaupo ay cancer. Yan. Ayan ang iiwan ko sa inyong isipan mga kalodi. Malaki na cancer sa Pilipinas. Anong pangalan ng provincial hospital nyo? Dahil sa batas na pinasa ni PH, dapat kahit piso wala kayong babayaran. Aatakihin sa puso sa mahal ng babayaran. Tama mali? Diba, ito lang si Elrod, lumalapit sa akin, 45,000 ang bill sa ospital. Walang pambayad. Kaya po pinasa ni PH ang Universal Healthcare Law at Malasakit Center Law para may guarantee letter kayong magagamit na pambayad sa ospital. Sino dito ang nakakagamit na ng guarantee letter? Kasi ang kamay. So talagang wala. Alam niyo po, kaya napakaganda na nandito kami. Dahil hindi ako papayag na hindi nyo alam kung ano ang programa ng gobyerno. Okay? Nandito po kami para maging partner nyo. Naiiyak po ako pag naririnig ko na hindi nyo alam na may guarantee letter sa ospital. Meron pong pambayad ang gobyerno para matulungan kayong mabawasan ang bill ninyo sa ospital. Ano pinakamalapit na government hospital dito? Meron ba? Meron? Provincial malayo? O malapit lang? Nagbabayad ba kayo dyan? Hindi. Sorry? Nagbabayad? Pag kayo po ay nasa service or charity ward, dahil sa batas na pinasa ni BH, dapat kahit piso wala kayong babayaran. Kaya isumbong niyo po sa amin pag kayo ay siningil ng ospital na to. Basta dapat nasa charity kayo, ha? Pag charity, walang babayaran. At kahit professional fee, pwede pong gamitin ang guarantee letter. Tuturuan ko po kayo para kayo ay nakakakuha ng tulong sa gobyerno. Yan po ang role ng bagong henerasyon. So nagbabayad talaga kayo sa provincial hospital? Sa lahat po ng mga bagong panganak o kaya manganganak pa lang, alam niyo po ba na 105 days na ang inyong maternity leave with pay? Tandaan niyo po yan na take note, with pay. Yan po ay batas na principally authored ng inyo pong lingkod ng bagong henerasyon party list po. Talaga pong pinaghirapan po namin ito sa Kongreso dahil nahuhuli na po ang Pilipinas noon na tanging 30 days ang maternity leave. Kaya dun sa mga nakapag-avail na, sana po, kung niyo pong kalimutan, ang author po ng batas na yan sa Kongreso ay ang bagong henerasyon party list. Regalo po namin ito sa inyo dahil alam po namin lahat naman tayo galing sa mga nanay. Kaya marapat lang, bigyan natin ng pagpupugay ang lahat ng mga nanay sa ating bansa. Pero, pati ang mga tatay, may 1 week paternity leave. Wow! Ayan po naman ang regalo natin sa ating mga daddies. Kahit wala pong trabaho, may benefits din po kayong matatanggap. Kaya kunin nyo na po ang PhilHealth ninyo sa ating mga nanay. Konting trivia po sa mga nanay para naman alam nyo kung gaano pinaghirapan bagong henerasyon party list ang batas na to. Pagkatapos po namin ipasa ni Senator Pia Cayetano sa House of Representatives, kami po kasi yung principal authors, tapos sa Senate naman Senator Risa, napunta na po yan sa Malacanang. Nung nasa Malacanang na siya,
tinawagan na po ako ng Office of the President at sinabing, sorry, ibibito ng Pangulo ang inyong batas. Talagang umiiyak na ako at nagpapanik na kaming lahat. At kaya sinabi ko sa ating nominee na si Robert Nasal, sabi ko sa kanya, love, puntahan mo naman si Bongo. Tumatakbo palang senator noon, si Senator Bongo. Sabi ko, tanong mo naman sa kanya kung bakit ibibito. At baka pwede ko siyang makausap para isa-isahin ko sa kanya ang importansya ng batas na ito. So, tinext po niya si Bongo, ano pa siya nun? Special Assistant to the President. Tinext niya si Sap Bongo at sabi niya, where are you po? Pwede ko po ba kayong puntahan? Ang sabi ni Sap, nandito ako sa Hong Kong. Ayun, lumipad po si Robert Nasal at Bagong Henerasyon Party List doon po sa Hong Kong. Pagdating po niya doon, at 3 a.m., tinawagan na po ako ni Robert at kausap ko po si Sap Bongo at sabi ko sa kanya, Mr. Senator, mamahalin po kayo ng lahat ng nanay na ating bansa, ng lahat ng mga kababaihan. Dahil ito po, inisa-isa ko sa kanya lahat ng mga benefits at kung bakit karapat-dapat makuha to ng mga nanay. Ayun, agad-agad, pag-uwi ni Robert Nasal at ni Sap Bongo na ngayong senator na, ayun, naging ganap na batas ang 105 days maternity leave. Kaya kaya ko pong sabihin sa lahat ng nanay, pinaghirapan po ito ng Bagong Henerasyon Party List. Kaya kung ikaw ay manganak pa lang, or nanganak na, or napakinabangan mo na ang batas na to, huwag niyo pong kalimutan, number 94 sa inyong balota, BH Bagong Henerasyon Party List. Nanawagan ako sa mga local government units, please recognize that being a solo parent is very difficult. If you are a solo parent with children below 6 years old, you are entitled to a solo parent booklet. Yung booklet na yun can give you entitlement for discounts sa diapers, medicines, and formula milk. So yun lang ang discounts mo, limited to those only, and only for solo parents na may anak below 6 years old. Wala ito dun sa dating law. Tapos yun nga yung 1,000 per month subsidy na nirereklamo ng maraming local governments. Again, dahil andito naman yung media, yun ang lagi kong nananawagan sa kanila. Ang definition naman ng ayuda for the solo parents is kung wala silang natatanggap na ibang regular ayuda from the government. Kung 4Ps sila, kahit solo parents sila, they're not entitled already to the 1,000. Or if your local government is already giving them ayuda, hindi na rin kasama. Ito naman subsidy. Tia, what I've always been harping on, sana wag nilang isabihin na solo parent na naman, may discount na naman. Remember, ang solo parent, nag-iisa ka. Isa kang ina, isa kang ama, sa iisang katawan. The only one who provides for your family. The only earner. Nag-iisa ka, huwag niyong baliwalain yung solo parents. Ang solo parent, walang nag-aalaga sa kanila. Nag-iisa sila. Hindi nila kayang magreklamo eh. Kasi they always work eh. Diba? Panari, isipin mo kung nag-iisa ka, magkasakit yung anak mo, paano ka pupunta sa trabaho, wala kang pag-iiwanan? Sabi mo, PTA, pinatawag ka sa school ng anak mo, mag-a-absent ka na naman. Dahil kailangan mong pumunta sa anak mo. It's as equally important also. Nananawagan ako sa mga local government units, please recognize that being a solo parent is very difficult. Yung simpleng bagay na sinong maiiwan sa anak mo, kung nagkasakit, dahil kailangan mo magtrabaho. Yung hati ng katawan pa lang, mahirap na eh. Kaya yun ang gusto naming iparating at panawagan sa lahat. Huwag niyo pong baliwalain yung kahirapan ng mga solo parents. Please, help us implement the law. 2 years na tulog yung Expanded Solo Welfare Act. No agency was implementing it. Talagang I really stood during the budget hearing and I told all the departments, please, before mapunta sa plenary ang budget ninyo, I want to see the guidelines for the solo parents because no one acted on it, not even one agency, Pia. Nagkaroon lang po ngayon dahil nag-ingay kami sa Bagong Henerasyon. Ngayon, meron ng 5 or 6 cities and municipalities, so thank you to those. And all the departments, Pia, nung budget hearing lang naglabas ng guidelines dahil kinulit yan ng Bagong Henerasyon. Alam niyo kung ba't kayo nakakalimutan? Dahil sa sobrang wala kayong iniintindi, kundi maghanap ng trabaho at pagkakakitaan, wala kayong panahon magreklamo. Palagi ko pong sinasabi, bakit kaya hindi naiintindihan na mas mahirap ang kalagayan ng solo parents kaysa sa iba? Lagi nilang nakakalimutan, napakahirap maging ama at maging ina sa iisang katawan. Mag-aalaga ka ng bata, gigising ka ng maaga, magpe-prepare ka ng pagkain, hahanapin mo pa kung paano ka bibili ng pagkain,
tapos papasok sa school, magtatrabaho ka. Pag nagkasakit ang anak mo, paano na ang trabaho mo? Anong uunahin mo? Yung sakit ng anak mo o bibili ka ng pagkain, pambili ng pagkain? Diba talagang hating-hati? Kaya para sa akin, ang totoong hero yung mga solo parents eh. Kasi sila ng nanay, sila pa ang tatay. Talagang ako, dinidikdik ko sa lahat ng kasamahan ko sa Kongreso. Pansinin nyo ang mga solo parents. Yun ang gusto natin ipaalam sa buong Pilipinas, sa lahat ng government agencies, sa lahat ng local government. Pansinin ang mga solo parents, hindi tuwing eleksyon lang. Kung hindi, higit sa lahat, araw-araw. Bakit ko favorite ang mga solo parents? Alam niyo kung ba't kayo nakakalimutan? Dahil sa sobrang wala kayong iniintindi, kundi maghanap ng trabaho at pagkakakitaan, wala kayong panahon magreklamo. Tama? Kasi imbis na dumakdak at imbis na magreklamo, magtatrabaho na lang kayo para may ipakain sa mga anak ninyo at may ipaaral sa mga anak ninyo. O yun, kaya kayo nakakalimutan, hindi kayo mahilig magreklamo. Ako na lang magre-reklamo para sa inyo. This is not another election. This is an election for your future. Kinabukasan nyo nakasalalay dito. Seryosohin nyo to. Ang gulo-gulo na ng bansa natin. We are very divided. Kaya wag na wag nung ibebenta ang boto nyo. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Lahat ng ayuda, tanggapin nyo lang. Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Pero sa huli, maging mapanuri tayo. Tandaan nyo, wala dapat kayong utang na loob. Kung kanino galing yan, dahil galing yan sa nagbabayad ng buwis ng bansa natin. Okay? Huwag kayong magpapahawak sa leeg. Kahit kanino. Because this is your right. Pinili nila kayo. Salamat. Pero kasi, karapatan nyo namang mapili. Kasi, kayo naman ang nagbabayad ng buwis. Diba? Siyempre, we say thank you to those na nakasama tayo sa listahan. Hindi nangangahulugan na ibebenta na natin ang boto natin. I'm serious. Bakit ba kulang sa proyekto minsan ang gobyerno? Eh kasi pag nabili na kayo, tapos na sila sa inyo. O sino may kasalanan? Precisely. Ang importante, ito pa rin ang gagamitin mo. Ito pa rin. Okay? Kailangan ito pa rin. Kasi para sa kinabukasan nyo at ng mga anak nyo, ng mga bagong henerasyon ng ating bansa. Diba? Papaano natin gagamotin ang cancer sa Pilipinas sa mga nakaupo sa bansang Pilipinas, mga kalodi. Yan, maraming salamat mga kalodi. Hanggang dito na ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig dito sa Abukid TV Show. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Ilalagay ko na lang po ang inyong mga pangalan sa uli natin sa video. Salamat po sa inyong lahat. Uwi na po kami dahil sa dami na namin pinuntahan. Ayan, hanggang dito nga. Salamat po mga kalodi. Bye-bye po mga kalodi.